I was asked to give the pastoral prayer also. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, lumalapit po kami sa luglugan ng inyong biyaya sa hapong ito. At pinupuri po namin kayo unang-una dahil niligtas ninyo kami sa pamamagitan ng inyong awa at habag. Sa pamamagitan ng inyong biyaya lamang. Kami noon ay mapaghimagsik. And one way of rebelling against you was that we did not have any heart for the worship of your holy name. But now we are gathered together, though we are few in number, but we are gathered together in the name of your Son Jesus Christ, in order to worship you, O Triune Jehovah. We worship you, and we know that our worship is acceptable before your sight, because it is done in the name of Jesus Christ, our Lord. We worship you by the merit of your Son, Jesus Christ. And we pray for the mighty working of the Holy Spirit, even right now in our midst. Thank you for planting this church here in Surala, South Cotabato. It's not by your accident, or it's not by any accident that this church is planted here. You really planted this church to serve as salt and light of this community. And we pray, O God, that you will continue to make this church grow in grace, in knowledge, and even in numerical growth. We ask that you will provide for their needs, that you will sustain the ministry, especially kay Brother Edgar, na meron ding issue sa kanya or meron concern sa kanyang katawan. We pray for the healing and full restoration of his health, and we pray for the continued spiritual growth ng mga kapatiran dito sa Surala Reformed Baptist Church. Salamat din, O Diyos, sa kanilang aspiration na magkaroon ng permanente na physical na tahanan ng kanilang pagtitipon. Naway magbukas kayo ng mga pintuan para sa provision na ma-purchase ang lot na ito ayon sa inyong kalooban. Salamat, O aming Panginoon, dahil sa inyo po, kayo ang may hawak ng lahat ng bagay, kayo ang may-ari ng lahat ng bagay. And where you send us, you are also able to provide for the practical needs also of your people. At sa oras na ito, sa aming pagpapatuloy sa pagsamba, nawa, O Diyos, ay ihanda ninyo ang aming puso at isipan na makinig ng pangangaral ng inyong salita. Gamitin ninyo ng makapangyarihan ng inyong lingkod na siyang maglalahad ngayon, at huwag ninyong hayaan, O Diyos, na magtiwala siya sa kanyang sariling abilidad, kundi sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu. Salamat po, aming Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang kagalakan na makita kayo ng mukhaan dito sa Surala Reformed Baptist Church. Pinag-pray namin kayo regularly kasi sa mga prayer items kasi nakakarating kasi sa amin yung mga prayer items. And kasama po ang Surala. Ngayon ko lang naraman na hindi na pala ito fellowship, kundi church na, covenanted church na. Although hindi pa na-ordained ang una, but it's already a church. And wherever 2 or 3 are gathered together, in the name of Christ, we believe that His presence is in our midst. Kaya in behalf of the Herald of Grace Covenant Bible Church of Dasmariñas, ay pinaabot po natin ang pagbati sa mga kapatiran dito sa Surala Reformed Baptist Church. Sa pagbubulay-bulay po ng salita sa hapong ito, please turn with me once again to 1 Corinthians chapter 4, verse 11 hanggang sa 13. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang sa 13. Sabi po dito, hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauuhaw, mga hubad, binubugbog at walang kahanan. At kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili naming mga kamay. Bagamat nilalait, kami ay nagpapala. Bagaman inuusig, ay nagtitiis kami. Bagaman mga sinisiraang puri, kami ay nakikiusap.
Kami naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Sa parte na ito ng liham ni Apostle Paul, mga kapatid, pinakita po niya sa pamamagitan ng kanyang patutuo kung paano ipamuhay ang malinaw na mensahe ng Sermon on the Mount. Kabilang na po kung paano tumugon si Apostle Paul kung ang mga tao ay nag-mistreat sa kanya. How did Paul react when he was being mistreated by people? How did he respond? He answered according to the words of our Lord Jesus Christ, that when he was mistreated, he did not retaliate, kundi siya po ay nag-intercede, nanalangin, namamagitan. Matthew chapter 5 verse 38 hanggang sa 48. Ito po ang language ng ating Panginoon sa Sermon on the Mount. Ang sabi po dito, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sinuman sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sinuman at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sinumang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaita ng ibig humiram mula sa iyo. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba gayon din ang ginawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. At kung basahin natin ang mga naunang versikulo po, mga kapatid, mga kaibigan, talagang ipinahayag ni Apostle Paul na noong sila ay hinamak, ininsulto, ang kanilang tugon ay ang pagbigay, pagpapala. Hindi sila pumayag na ang paghahamak at panlalait ng mga tao ay pumigil sa kanilang gawain, sa paglilingkod, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. They keep going. At dinagdag po ni Apostle Paul ngayon na nung siya ay in-slandered, ang ibig sabihin nito ay siniraang puri, nagsalita ang mga tao ng mapanirang mga salita laban sa kanya upang sirain ang kanyang reputasyon. Ang reaction po ni Apostle Paul ay kagandahang loob. Ganito man din ang dapat tugon po natin kung mararanasan natin ang mga bagay na ito dito sa mundo. So meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa hapong ito. Una, the inevitability of slander. Ibig sabihin, ang panghahamak, ang slander, ang paninirang puri ay hindi maiiwasan kung ikaw po ay kay Kristo. Pangalawa, the right response to slander. Ano ang dapat tugon po natin na nakatama kung tayo po ay sinisira ang puri. At naway tulungan po tayo ng ating Diyos sa ating pakikinig ng pangangaral ng kanyang salita. Tumako po tayo sa unang punto. The inevitability of slander. Ibig sabihin, the unavoidableness of slander. Ikaw ba ay nakaranas na siniraan ka? Or sinira yung pagkatao mo? Ang ibig pong sabihin ng slander is that merong taong nagkwento patungkol sa iyo na hindi po totoo. Napawang kasinungalingan. Naranasan natin yan every now and then. Have you been slandered in your life? Sa workplace,
sa business, sa paaralan, sa offices, ikaw ba ay siniraang puri na hindi talaga totoo, pero kinuwento ng tao laban sa iyo upang siguro magkaroon sila ng pogi points, upang ikaw ay i-down, para sila po ay iangat. Pero ang pinaka mabigat na question, or pinaka-profound na question po mga kapatid, ikaw ba ay siniraang puri na dahil kay Kristo? That's the question. Kasi ito po talaga ang pinag-uusapan ni Pablo sa portion na ito ng kanyang liham. Tayo po ay nakaranas ng iba't ibang paninirang puri at some points of our lives. Baka nga ay hanggang ngayon. Pero walang kinalaman sa Ebanghelyo. Pero ang tanong dito, ikaw ba ay siniraang puri na dahil kay Kristo? Dahil ikaw ay Christian. Dahil ipinamuhay mo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito po ang slander na tinutukoy ni Pablo sa ating teksto. Paul is talking about being slandered for the sake of Christ. Nang ibig pong sabihin, dahil ikaw po ay nagsasalita o ginagawa mo ang lahat ng ginagawa mo para kay Kristo, yung ibang tao ay magsinungaling patungkol sa iyo upang i-discredit ka at i-discredit ang iyong patutuo upang ang ibang tao ay huwag maniwala sa sinasabi mo. Hindi nila maaaring supilin ang katotohanan, hindi nila maaaring wasakin ang katotohanan, kaya ang kanilang target ay yung tao na nagsasalita ng katotohanan. They cannot fight the truth, so they target the truth teller. Hindi po nila maaring siraan ang kabanalan, kaya ang kanilang target ay yung tao na namuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Now, malinaw po na sinasabi po ng salita ng Diyos na kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay alagad ni Kristo, at nagsusumikap ka na luwalhatiin si Kristo sa buhay mo, sa pamamagitan ng gawa at salita mo, the Bible clearly tells us that if you strive to glorify Christ in word and deed, you will really be slandered for the sake of Christ. Hindi dapat tayong mag-expect na kung tayo ay naglilingkod kay Kristo, ang buhay natin ay titingalain ng mga tao dito sa mundo. That's not true. Don't you ever imagine na kung ikaw ay na kay Kristo, talagang pupurihin ka ng mga tao dito sa mundo o magkakaroon ka ng wealth and status sa mata ng mga tao dito sa mundo. That simply is not true. On the contrary, malinaw na sinasabi po ng ating Panginoon that the world will hate you. And when the world hates you, we have to remember na si Kristo ang una po nilang kinamuhian. No servant is greater than the master, sabi ng ating Panginoon. If they hated me, they will also hate you. If they mocked me, they will also mock you. So, hindi na po tayo dapat magtaka kung tayo po ay makakaranas ng mga harmful, slanderous, or defamatory words if we want to live according to the Word of God. Now, I know it for a fact, dahil konektado din po tayo sa academe, nagtuturo tayo sa isang university, ang tawag po ay Cavite State University. And if you will be standing for Jesus Christ, kasi pinopromote na rin kasi ngayon yung same-sex, mga LGBTQ++, mga gender development. And if you will stand up for the Lord Jesus Christ, ikaw yung sisiraan, ikaw yung babansagan na punong-puno ng hate ang puso mo. Punong-puno ng pride and arrogance and bigotry. Jesus Christ accepted all kinds of people. Why don't you accept the LGBTQ+ community? Diba? Where is love? So tayo pa ngayon ang nailalagay sa bad light. Tayo ang nadidefame. You will really experience that if you are serious in your walk with God. Someone will strive to damage your reputation and character sa pamamagitan ng malicious and hindi tunay na mga statements. We will be demonized by the people of the world. And
The Bible clearly gives us this warning. Yun ang pinag-uusapan po ni Apostle Paul na uri ng slander. Ang sabi po ni Paul, kami ngay naging tulad ng basura sa sanlibutan. Dumi ng lahat ng mga bagay. Hanggang ngayon, abay matindi ito. Talagang very demeaning itong mga pananalitang ito. Kung tayo po ay humayo at mangaral ng salita ng Diyos, people will really vilify us. And that's the truth. But if you will become entertainers, if you will just tell stories concerning entertainment and politics, people will find you endearing. But when you begin to proclaim the gospel, mababago po ang mukha ng mga tao. So, hindi lang po ito nangyayari sa mga pastors. Hindi lang ito nangyayari sa mga apostles during the time of Paul. Nangyayari po ito sa lahat ng mga mananampalataya. Ikaw at ako ay dapat maging handa na maslander alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. Upang kung mangyari yan, makakatugon po tayo ng may kabanalan. Now, ano ba ang mga specific cases na maaaring maranasan natin ng slander? Siyempre, kung lahat sa opisina ay umiinom, nagmumura, at gumagawa ng mga immoralidad na mga bagay, nanonood ng mga malalaswang panurin kung ikaw ay estudyante, at ikaw ay hindi nagpa-participate sa kasalanan na ini-enjoy nila. How will they react? Those who are outside of Christ na lumalangoy sa kasalanan, ano ang kanilang reaction? Lahat ay gumagawa niyan, ikaw lang hindi. 1 Peter chapter 4 verse 4. Please turn there. Ito po ang reaction ng mga tao. Nasabi po dito, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan. Kaya't kayo ay nilalait nila. If you are a Christian and you want to seriously apply the Word of God in your life, magtataka ang mga tao sa mundo at dahil hindi nila maunawaan ang pagbabago na ating nararanasan, ang kanilang tugon ay panlalait. Mayroong isang kabataan na bakante naman yung upuan sa bus, pero doon po talaga siya tumayo sa pintuan ng bus at tinanong siya ng konduktor, bakit ayaw mong umupo? Ang sabi ng kabataan, dahil talagang pinilit siyang ipaupo, ang sabi ng kabataan, malaswa yung pinapalabas ninyo na na pelikula sa bus. Ayaw kong ma-poison ang aking mind. Tawa ng tawa yung driver at ang konduktor. Born again Christian ito. Born again Christian ito. You see, when you stand up for the Lord Jesus Christ, you will really be vilified and slandered. Kung ikaw ay nagsusumikap na sundin ang salita ng Diyos at i-enjoy ang kanyang salita, even when one is living a dedicated life, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo upang i-win ang mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. The response of the world is not appreciation most of the time, but the response is slander and vilification. Matthew chapter 5, verse 11 and 12. Hindi ito yung tipong nagsasalita ang Panginoon na baka mangyari. Ang sinasabi po ng ating Panginoon, talagang mangyayari ito. And when it happens, ituring ninyo ang inyong sarili na mapalad. Matthew chapter 5, verse 11 to 12. Sabi po dito, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Now, if they persecuted the apostles and the prophets, if they persecuted the early Christians, what makes us think that we are exempted, my dear brethren? What makes us think na tayo ay exempted sa mga panalangin? No. If Paul experienced persecutions and slanderings, we are no better than Paul. And most of all, what makes us think that we are exempted when our Master experienced mockeries and persecutions and slandering? At dagdag pa, bakit i-slander tayo ng mga tao?
Of course, when you expose the false teachings of people, magagalit sila at magre-react. If you preach the plain truth that after death there is judgment, at dalawa lang ang destiny ng kaluluwa ng tao na pupuntahan, langit lang at impyerno at walang purgatorio sa gitna. When you preach the truth, that salvation is through Jesus Christ alone at hindi sa pamamagitan ni Maria at ng mga santos at iba pang mga relics, mga penance and indulgence, when you proclaim the truth, do you think people will just laugh and admire you? No, they will react. At sa konteksto po ng evangelical Christianity, if you will preach about the sovereignty of God sa kaligtasan natin, na hindi ito dahil sa ating desisyon, kundi sa pamamagitan ng malayang pagtawag ng Panginoon at pagpili. Ano ang reaction ng mga tao na nais po nilang itaas ang kanilang decision for Christ? Easy believism. Ano ang reaction nila? That for those who believe in free will kind of salvation, they will really react negatively. And they will speak against those who proclaim the doctrines of Christ. We will really be slandered when we expose false teachers. And we have to brace ourselves for that. This church is facing slandering and persecution. Hindi man ngayon, intense pa. But it will really be intense as you stand up for the Lord Jesus Christ. Remember, when you let your light so shine in this community, darkness will really react. But the good news is that when the church rises up to invade Satan's territory, ang pangako po ng ating Panginoon, no gates of Hades shall prevail against His church. 2 Peter chapter 2, verse 1 and 2. Hindi basta-basta manahimik ang mga false teachers. You will preach the doctrine of the Trinity, magre-react ang mga Unitarians. You will preach holiness as an evidence of salvation. Number 1 na mag-react ay ang mga antinomian. Di ba? You will preach about God's demand that the Lord's Day should be observed 1 day out of 7. And the anti-Sabbatarians will really react and brand us as legalists. You know, we are contending against many falsehoods sa ating kapanahunan ngayon. And it is the task of the church to stand up for Christ. And this means war, because Satan is not playing games with us. 2 Peter chapter 2, verse 1 and 2. Ngunit may lumitaw din mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan. Kung paanong sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo, itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. At maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. You see, when you proclaim the truth, we can expect slanderings and mockeries every now and then. 2 Peter chapter 2, verse 10. Hindi po natin ito itinatanggi. We do not promise a life of rose gardens when we proclaim the gospel. After all, ang tawag po sa atin ay soldiers of Christ. Meron bang soldiers na dekorasyon lang yung baril? Di ba? When we are soldiers for Christ, we will really use the weapon against the enemy. And what is implied is that the enemy will really attack the church. And the church should invade the territories of the enemy by proclaiming the gospel. 2 Peter 2:10, ang sabi dito, lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman sa pagnanasa at hinahamak ang may kapangyarihan. Sila'y pangahas, matitigas ang ulo at hindi natatakot na alipustain ang mga maluwalhati. So hindi po sila natatakot na ang iglesia po ay alipustahin. 2 Peter chapter 2 verse 12, dugtong pa, ang sabi dito, subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kanilang inaalipusta ang mga bagay na hindi nila nauunawaan
At kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila ay lilipulin din. So that is already given. Slanderings are inevitable if you are serious in your walk with the Lord. Jude chapter 1 verse 8 or Jude verse 8. Sabi po dito, subalit inaalipusta ng mga ito ang anumang bagay na hindi nila nauunawaan. At sa pamamagitan ng mga bagay na likas nilang nalalaman, kagaya ng mga hayop na walang pag-iisip, sila ay winawasak. And don't you know that even in the midst of proclaiming the gospel, ay literal na maaring makakaranas ka ng slandering at sagot-sagutin ka ng mga nakikinig. I've experienced that a lot of times. Hindi na po mabilang. This is my 30th year in the preaching ministry. And hindi na po mabilang yung mga habang nangangaral ka, meron talagang sumasagot-sagot sa iyo. At namimiloso po. You have to stand your ground because the gospel that we are proclaiming is sharper than the two-edged sword. And this is the only message that could liberate those who are in bondage to sin. Wala na pong ibang mensahe na gagamitin ng Panginoon upang mapalaya ang mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan, kundi ang mensahe lamang ng Ebanghelyo. Acts 13:45. This was what happened to the Apostle Paul while he was proclaiming the gospel. And what makes us think that we are better than the Apostle Paul? Acts 13:45, ang sabi dito, subalit nang makita ng mga Hudyo ang mga napakaraming tao na puno sila ng inggit, nanlapastangan at sinalungat ng mga bagay na sinabi ni Pablo. At nabanggit ko na po ito kanina, when you preach the sovereign grace of God in Jesus Christ, they will slander you. You preach assurance of salvation, perseverance of the saints. May imagine ko na ang number one na slander, so pwede na kayong magkasala, pwede na kayong mag-rape. Kasi perseverance of the saints. So pwede na kayong magkasala, ligtas na kayo eh. So bakit pagkakasala ka agad ang iniisip? So ibig sabihin, hindi nila naunawaan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi fire insurance. Hindi ito kaligtasan mula sa impyerno lamang, kundi ang kaligtasan ay kaligtasan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At kung ikaw ay ligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan, bakit iisipin mo na ikaw ay mag-rape? At pwede ka nang magnakaw, dahil ligtas ka na. In the first place, if you think that you are licensed to commit sin because you are saved, you are not saved in the first place. Because salvation is not only salvation from hell, but salvation from sin. Diba? A lot of people want to be saved from hell, but they do not want to be saved from their darling sins. Gaya ng sinabi ni Arthur Pink. Pero yun ang kadalasang slander. Mga evangelicals o mga reformed ay pwede nang mag-rape, pwede nang magkasala, dahil ligtas na daw sila. Romans 3:8, hindi na po bago na slander yan. Hindi na po bago. Romans chapter 3 verse 8, pinapakalat na po yan kahit noon pa man. Romans 3:8, ang sabi dito, at bakit hindi sabihin, gaya ng paninirang puri sa atin ng iba, na nagpapatutuo na sinasabi raw natin, gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang hatulan sa kanila ay nararapat. Di ba? Tinuro daw ng mga Reformed Christians or ni Pablo na pwede na tayong magkasala ng magkasala upang darating ang labis-labis na biyaya. So using the grace of God as a license to sinning. Hindi natin yan tinuturo. But of course, people can fabricate stories against us in order to discredit us. Ang mga free-willers, nag-i-slander sila sa mga nangangaral patungkol sa soberanyang biyaya ng Diyos by saying that we are giving a license to continue sinning so that grace may abound. We shall be slandered for the sake of Christ. Kaya kailangan pong maghanda ang iglesia nito. Kailangan malaman natin na tiyak itong mangyayari. Kaya kung ito ay mangyayari, ang tugon po natin ay kabanalan at hindi po tayo tutugon ng naaayon sa laman. Kasi ang normal reaction natin is to be defensive. Ang normal reaction natin is to retaliate and to be bitter.
And that's why we have to be informed in order for us to react appropriately when it happens. Kailangan tumingin tayo sa ating Panginoon. Dahil siya ay inislander din. Kahit noong siya ay hinuli, inaresto, at hinatulan ng mamatay, inislander po siya ng lahat. Inislander ang ating Panginoon because He made great claims about Himself. Luke chapter 22, verse 63 hanggang sa 64. Please turn there. Luke chapter 22, verse 63 hanggang sa 64. Nilibak at hinampas si Jesus ng mga lalaking nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan din nila at pinagtatanong, hulaan mo, sino ang humampas sa iyo? Kahit nung si Kristo ay andun sa cross, siya po ay nilait ng mga tao. Kahit duguan na siya, dumadanak ng kanyang dugo dahil pinasan niya ang puot na nararapat sana sa atin. Siya po ay nakaranas ng panghahamak doon sa cross. Matthew chapter 27, verse 39 to 40. Ang sabi po dito, Matthew 27, 39 to 40, siya ay inalipusta ng mga nagdaraan at pailing-iling na nagsasabi, ikaw nagigiba sa templo at sa ikatlong araw ay itatayo ito, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. So I hope na naging malinaw na po ito sa bawat isa sa atin. Pangalawang punto, ang tamang tugon kung tayo ay nakakaranas ng mga paninirang puri. Verse 13, unang bahagi ng 1 Corinthians chapter 4 ng ating teksto. Nasabi po ni Apostle Paul, bagaman mga sinisiraang puri, kami ay nakikiusap. So ano po ang tugon ni Pablo? Nung siya po ay siniraang puri, ang kanyang tugon ay entreaty or pakikiusap. In other words, intercession. Yun ang ibig sabihin ng entreaty, pakikiusap, intercession, na mamamagitan. Ang ibig sabihin, prayer ang tugon ni Apostle Paul. Nanalangin po siya para sa mga tao na nagbigkas ng masasamang bagay patungkol sa kanya. Hindi po pinagtangkaan ni Pablo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakikipagtalo siya. Now, ang pinakaunang reaction ni Pablo is ipinagkatiwala niya sa Panginoon ang lahat ng mga naninirang puri sa kanya. Di ba yun din ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Matthew chapter 5 verse 43 hanggang sa 45. Let's read this once again. Masabi po dito, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin nito, upang mapatunayan na kayo nga ay mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Yan ang ibig sabihin yan. Okay? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung tayo po ay magbibigay pagpapala at tiisin po natin at sagutin ng may kahinahon ang lahat ng sumasalungat, tayo po ay kumikilos gaya po ng pagtugon ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapahintulutan ba tayo na mag-retaliate or aalma kapag tayo ay sinisiraang puri? Is it permitted for us to do so? 1 Peter chapter 3 verse 9. Meron ba tayong pahintulot, mga kapatid? Ang sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. This is very explicit. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, unang pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi pagpapala. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. So tinawag pala tayo upang ipamalas or i-demonstrate kung paano tayo tumugon kung mangyayari ang mga bagay na ito. And if we will consult the Old Testament, wala naman pong pinagkaiba. Proverbs 20 verse 22. Please turn there.
Proverbs chapter 20 verse 22. Ang sabi po dito, huwag mong sabihin ang masamay aking gagantihan. Maghintay ka sa Panginoon at ikaw ay kanyang tutulungan. So this is really surrendering the situation unto the Lord. This is surrendering the slander unto the Lord. When a Christian is treated like rubbish, katulad ng basura, katulad ng dumi, gaya ng sinabi ni Pablo, hindi po tayo maghihiganti. But we should commit the situation to God. Hindi tayo mag-retaliate at magpagana ng parehong paraan ng paninira din. Paano nila tayo tinuring, gayon din ang ating gagawin sa kanila. Instead, kailangan po tayong tumugon ng may kabutihan sa ating puso at may pagpapakumbaba. Merong mga nagsasabi, I don't get mad, hindi naman ako nagagalit, I just want to get even. Maghihiganti lang ako. That's not Christian. The Christian way is we commit the situation to God. That is our lifestyle. We respond to bad treatment through kindness, through prayers, through intercession. Hindi sa pamamagitan ng bitterness. We respond according to the Word of God. At paano tayo mag-respond when people attack us with words? Ang ating response ay manalangin para sa kanila. Pakinggan po natin si Charles Spurgeon. Masabi po ni Spurgeon, the best way to deal with slander is to pray about it. God will either remove it or remove the sting from it. It's either tatanggalin ng Panginoon yung mga paninirang puri or tutulungan kanya na yung tinik na nararamdaman mo ay matatanggal. Papatuloy pa rin yung paninirang puri pero what effect na yan sa'yo? Diba? Sabi ni Charles Spurgeon dito, God will either remove it or remove the sting from it. Our own attempts at clearing ourselves are usually failures. Totoo naman yung ating attempt na ipagtanggol ang ating sarili, palpak lang yan. Diba? We are like the boy who wished to remove the blood from his copy. Yung boy na tuluan ng tubig yung kanyang papel sa printer, tinatanggal niya yung tubig, pero sa kanyang pagtanggal, mas lalong na black yung yung ink. Hayaan na lang na tumuyo yan, huwag mong spread. Diba? Yun ang, meron na palang ganung uri ng tinta during the time of Spurgeon, kaya nung binasa ko yung sinabi, ano ba, may printer na ba si Spurgeon during that time? Parang printer ito eh. So, we are like the boy who wished to remove the blood from his copy, and by his bungling made it 10 times worse. So we do not defend ourselves. We can only make the situation worse. Ang ating tugon is manalangin. To utter kind words. Pero ang entreating na sinasabi, hindi lang pananalangin, kundi ang pag-respond pa rin natin ay ang pagpuproclaim ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi tayo titigil sa pagpuproclaim ng gospel message. Acts chapter 2 verse 40. Remember, nilait si Pablo, sila Pedro pala dito, Acts 2:40. Kahit hinamak sila, pinagtawanan sila, tinawag pa nga sila ng lasing. This was this was on the day of the Pentecost. Pero anong sabi po sa verse 40? Sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahi. Pero, hinamak sila at this time. Sila po ay binansagang mga lasing daw. Kaya sila ay nakapag-speak in tongues. Hindi yung speak in tongues na ngayon na hara kabababashiya, kababasyan, kababasye. Hindi yan ngayon. This was that was real language, hindi yung gibberish. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Paano nag-entreat si Apostle Paul? He did not only pray, but he continued to proclaim the gospel. That's entreating. When we proclaim the gospel, we call people to repent of their sins.
and turn to Christ so that they may live. 2 Corinthians 5:20, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. And when we experience slandering and mockery, ang tendency po, kung hindi tayo mag-ingat, tayo po ay ma-depress, tayo po ay ma-weaken spiritually. We should not allow our spiritual life to become weakened when we are treated cruelly by people. Instead, pagkakataon niya na tayo ay lumago sa pananalig sa ating Panginoon, sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung tayo ay hinahamak, mas lalo tayong maglilingkod sa Panginoon ng may katapatan, nang hindi nagtitiwala sa ating sarili, kundi nagtitiwala sa biyaya lamang ng Diyos. Meron talagang reaksyon. Kung ang sugat mo na may mga bakterya na yan at buhusan mo ng agwa oksihenada, reaksyon yan. Bubula yan. Nakuha natin? Magre-react talaga yan. Now, ang suffering at ang gospel ministry ay magkakambal po yan. Uulitin ko. Ang suffering at ang gospel ministry ay magkakambal. Kung pangangasiwa ng iglesia, maliit man ang iglesia o malaki, magkakambal po ang kabigatan. Huwag po tayong mag-isip na smooth ang ating kalagayan bilang isang iglesia. Kasi kung everything happens smoothly, yayabang ang ating mga puso. Now, in God's gracious hand, in God's goodness, hindi po siya pumapayag na hindi natin mararanasan ang mga trials and tribulations. That's why James tells us that we should consider it pure joy. And Paul tells us in Romans chapter 5 that he rejoices, or we rejoice in our tribulations because it produces patience in us. It contributes for our sanctification. Ang pag-proclaim natin ng gospel ay palagi ang nag-i-invite ng opposition sa lahat ng quarter. Nakabubuti po sa atin na kilalanin po natin ang katotohanan ito. Dahil kung meron tayong mga opposition na mararanasan, hindi na po tayo magugulat at magtataka. Let us especially pray for the preachers of the gospel. Pag-pray po natin ang mga pastors. Pag-pray po natin ang mga preachers, ang mga church leaders, ang mga Bible study leaders. Sila po ang nasa front line po, mga kapatid. At dapat po natin tingnan kung paano din nila isinakripisyo ang kanilang buhay alang-alang sa pangangalaga ng kaluluwa ninyo, mga kapatid. Now, kahit sa loob ng iglesia, kung hindi po tayo mag-ingat, kung sa pakiwari mo ay natamaan ka ng sermon ni pastor, maaaring mag-react ka negatively. Mag-ingat, kapatid. Diba? Mag-ingat. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan at sa pakiramdam mo ay natamaan ka ni pastor at nagalit ka dahil ikaw yung pinatatamaan, hindi naman alam ng pastor, talagang natamaan ka na. So, mag-ingat po sa reaction po natin. Baka ikaw ay ginagamit ng Satanas upang magkaroon ng kirot ang puso ng pastor na nag-minister sa iyo. Hindi po natin makukontrol kung paano mag-react ang mga tao sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang ating makontrol ay ang ating reaction sa tulong ng Panginoon. At ipagkatiwala natin na ang Diyos ay hukom, alam niya ang ginagawa. Alam niya, ang puso ng Panginoon ay nananatiling mabuti na kung ang kanyang mga anak ay nakakaranas ng kabigatan. Yan po ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Huwag po natin i-question ang puso ng ating Panginoon. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When we don't understand the situations that's taking place around us, we just have to trust in the heart of God. 2 Peter chapter 2, verse 23. Ang sabi po dito, patungkol sa ating Panginoon, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. We can also do the same.
At kahit in-slander ang ating Panginoon, He kept going. He kept performing miracles. He kept forgiving people. Kahit nung siya ay tinako na doon sa cross, pinasana niya ang kanyang cross, ano ang tugon ng ating Panginoon? Father, forgive them, for they know not what they do. Now, we can also do the same. Maaaring tinawag ka ng Panginoon ngayon na i-demonstrate mo ang mga bagay na ito sa buhay mo. Hindi ko lang alam. Maaaring nakakaranas ka ng kasalukuyang panghahamak at paninirang puri. Yan bang karanasan mo ngayon? This message is really for you. At kung hindi mo pa yan naranasan ngayon, certainly mararanasan mo yan. Every now and then, this is a preparation for you. Ang pagtitiis ng ating Panginoon sa kabila ng mga panghahamak ng mga tao sa Kanya, at ang ating pagtitiis din alang-alang kay Kristo, ay isang napaka-powerful na testimony sa harapan ng mga unbelievers so that they will be won for Christ. Meron talagang nawiwin para kay Kristo na dahil sa mabuting patutuo ng mga Christians. 1 Peter 3:1, nandiyan yan. Huwag natin maliitin ang ating good testimony for the Lord Jesus Christ. Huwag natin maliitin yan kasi nakasaad yan sa Bible that God can use that to convert souls for Christ. Ang sabi dito, 1 Peter 3:1, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. Our friends and our spouses who are unbelievers may be won by the conduct of our lives. Mag-ingat din tayo sa loob ng iglesia dahil meron pang remaining sin na natitira sa atin. And slandering others, kabilang yan sa remaining sin na maaari po nating magawa kung hindi tayo mag-ingat. Meron pang remaining sin. Inside of us, meron pang remaining sin din ng slander. At maaaring gagamitin ka ni Satanas upang manira ng reputasyon ng iba. Mag-ingat. When you have committed that, repent of your sin and ask God for cleansing. Nasabi po ni John Bloom, staff and writer siya ng Desiring God. Sabi niya, when someone slanders another to us, kung meron daw magre-report sa atin patungkol sa kasamahan natin sa church, nagsumbong sa atin, pero hindi maganda ang sinumbong sa atin patungkol sa kapatiran sa church, mag-ingat daw tayo. Mag-ingat tayo. Huwag natin pakinggan. Sabihin ka agad na, teka, kinausap mo na ba siya? Kung hindi mo pa siya kinausap, huwag mo muna akong kausapin. Huwag ka muna magsumbong sa akin. That's not a Matthew 18 way. Sabi ko dito, when someone slanders another to us, we must remember that we are not mainly fighting flesh and blood, but spiritual forces of evil. Satan knows that slander deadens and splits churches. Maraming mga churches na nahati, nagkawatak-watak dahil sa slander. Satan knows that slander deadens and splits churches, poisons friendship, and fractures families. He knows slander quenches the Holy Spirit, kills love, short-circuits spiritual renewal, undermines trust, and sucks the courage out of the saints. Kaya mag-ingat. Mag-ingat na hindi tayo nakikinig ng paninirang puri. And we may gently rebuke the brother or sister na nagsumbong sa atin by challenging him. Nakausapin mo muna siya bago ka magsumbong sa akin. Dahil ayokong makinig niyan. Kung may issue ka laban sa ating kapatid, o patungkol sa ating kapatid, puntaan mo siya. That recommendation or that protocol comes from the mouth of the Lord Himself. At para sa mga kaibigan natin na maaaring nandito or maaaring manunood sa sermon na ito, maaaring ikaw ay naninira laban sa mga pastors o laban sa mga churches.
Maaari na bukang bibig mo, ang mga pastor, nagpapayaman lang yan. Yumaman yan, yumayaman dahil sa mga tithes ng members. Ngayon ang common slander eh. Maaaring isa ka sa mga nagsasabing ganyan. Maaaring isa ka sa mga tumatawa kapag merong nagba-Bible study, kapag merong nagpo-proclaim ng gospel, ang puso mo ay nanghahamak. We are praying for you, my dear friend. We are pleading to God na ikaw ay makasumpong ng awa at habag. At kung ikaw ay mananatiling magmamatigas hanggang sa kamatayan mo, our God is the God of justice. There is a day of retribution. There is a day of reckoning and there is a day of revenge. Yung mga tumawa sa ating Panginoon at nanghamak sa Kanya doon sa cross ng Kalbaryo, natikman na po nila ngayon ang paghahatol ng Diyos. Natitikman mo rin. Kung ikaw ay mananatiling matigas sa puso mo at ayaw magsisi. Pero the good news is that merong pag-asa, kaibigan, na ikaw ay makatakas mula sa puot na darating. Repent of your sin. Acknowledge your sin before God. Trust in the blood of Jesus Christ. Trust in His righteousness na kahit gaano kaitim ang kasalanan mo, kahit gaano ka kasama, ang kasalanan mo ay papuputiin ng Panginoon gaya ng niebe at magiging maputi katulad ng balahibo ng tupa. Ang Diyos ay mabiyaya. At ang sino mang lumapit sa Kanya kailanman ay hindi niya itataboy. Gawin mo ito ngayon, kaibigan, pagkabukas ay huli ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ng inyong salita ngayon. Naniniwala po kami na hindi po ito babalik sa inyo sa walang kabuluhan. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.